Ayan, bago tayo mag-umpisa sa aking tutorial na naman, syempre, special day ngayon, special na shoutout sa kanya. Ayan, siya lang talaga yung isa dito na i-shoutout ko kasi nagko-comment siya sa akin na magpapa-shoutout siya. Syempre, bigyan nating halaga yung nagpapa-shoutout. Ayan, para happy din siya, para ma-hype din siya sa kanyang channel. Ayan, fresh from US. Yan, Maring Kababayan Mex Vlog. Ayan, Mamaring, big shout out po sa iyo. Ayan, ito na po, natupad na po yung pangarap mo na magpa-shout out. Ito na po, special talaga ito para sa iyo. Ayan, Ma'am Maring Kababayan Mex Vlog, maraming salamat po. Taos puso po akong nagpapasalamat sa iyo. Ingat palagi sa araw-araw mo na gawain. Ingat sa pagpamamaniho. God bless ko. God bless po sa iyong family at lalo na sa iyo. Maraming salamat po. God bless. Yan, good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras man ninyo ito papanood. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Ayan, panibagong vlog, panibagong hamon na naman sa buhay. Ayan, ngayon, ituturo ko sa inyo yung pagtitimpla ng tinter. Tinter daw, tinter yung ipagamit nila kasi may sample dito ang galing customer. Ito, liquid lang na gusto nila ipagawang tinter na kulay, tinter na pintura. Yan, tapos dito nila ipa-apply kasi gusto nila matingnan. Ito yung for approval, may order na po ito siya, nakapinding dito sa amin. Wala pa kasing approval. So sobrang busy ko, napinding yung ibang order. Yan, ito naunahin ko for approval, gawa ko ng approval para ma-let's go na yung order na nakapinding. Tapos ito naman daw yung kulay na nandito. Yung description po daw nito, Rubino dark Rubino. Ayan, dark Rubino po yung kuha nito, description. Ayan, tara, ipakita ko sa inyo kung ano ang main piece na gagamitin ko, tapos anong pangulay ang gagamitin ko dyan. Diskartean ko yan kasi hindi ko alam kung anong pangulay to, anong klaseng chemicals to na ginagamit sa ibang kumpanya. Ayan, yan, diskarte ko na lang yan kung paano ko yan gawin. Tingnan nyo lang kung paano ko siya ginawa ng diskarte, paano ko siya tinitrace yung kulay para makuha sa saktong kulay sa sample. Ayan, tara, let's go na. Ayan, isa na tayo. Set aside muna natin yung mga kailangang ipakuan. Set aside, tapos ito yung kuan. Ito yung thinner. Ayan, thinner yan. Ito yung kuan niya, formulation na sa thinner, yung gramo, ilang gramo. Yan, dyan makita yung gramo. Saan banda? Yan, gramo dyan. Saan makikita? Dito pala. Yan, gramo yan. Tapos ito ang mga pangulay. Yan, usahan natin. Ito yung liquid nila, tapos ito daw yung sample nila na pinahid dito. Yan, set aside muna natin to. Tapos dito yung kuha natin, dito natin yung mga main base na yan. Tara, tingnan natin. Yan, ang pag-trace ng kulay sa mga dyed, may special kasi kang gagamitin. Hindi na karton, kundi itong mga aluminum, kasi diyan mo makita yung anong pangulay ang kailangan. Tingnan natin. Yan, ganun ang pagtingin. Yan, ganun ang tingin sa kulay kung ano ang pangulay ang gagamitin mo. Yan, tingnan natin yan. Tara, set aside natin yan. Tara, patak muna tayo. Rubino na dyed. Yan. Tapos
tingin muna tayo sa kuan kung anong kulay ang kailangan. Ayan, kailangan na siya ng brown. Ito, dyed brown. Ayan. Tapos yung kuan niya, yung ikuan niya, ilagay niya, basta tinter ang gagamitin, kailangan thinner lang yon, yung pang kuan niya, panghalo. Ayan, tinter lang. Ayan, sa 1 litro ang ilagay na tinter nasa 750 grams. Ayan. Tingnan natin kung parehas ba. Ayan. Lagyan pa natin siya ng kunting brown. Ayan. Kunting brown pa. Kunting brown. Yan, yung bimbis nito, mga dyed po lahat, mga penetrating dyed. Kung gagamit ka nito, ito talaga yung kuan, nakasip-sip talaga ito sa kahoy. Ayan. Ayan. Ganun yung pag-trace sa mga dyed. Ito yung gagamitin mo na aluminum. Hindi na siya karton ang gagamitin. Ayan. Itira natin sa sample. Yan, dalawang kulay lang yung ginagamit natin, dyed brown at saka dyed rubino. Tingnan natin na maayos, baka magkamali tayo. Ayan, okay na siya. Ayan, okay na siya. Itira natin dito. Yan, ito yung kahoy na ipinadala nila. Okay, nagmikit. Ito yung pinahid, ito yung kulay na pinahid nila dito. Tingnan natin lang yan. Yan. Ito yung sample nila. Yan. Siyempre, gagamit tayo ng pangpunas. Yan, para sa dito. Yan, makuan ito na maproseso talaga ito na basta mga pang furniture na mga wood stain ba. Ito ang tawag nito, tinter. Yan, punas natin. Yan. Dapat talaga quality yung for approval mo na sample, kasi kailangan mo talaga ma-approve, mapa-approve yan. Yan,
Patuyuin lang muna natin to, tapos ito yung sample ay ito yung kuha nila. Tingnan mo, ito gloss po siya, tapos ito patuyuin lang muna natin, tapos i-sealer natin. I-update ko lang kayo kung matapos na, matuyo na siya. After few minutes po, tuyo na po siya. Yan. Yan, tapos ito yung sample. Malayo sa talaga siya kasi itong sample na to, tinapkutan na to. Tapos itong sa atin, i-sealer ko pa ito, tapos tapkutan. Tapos ng sealer, tapkutan ko to. Ayan. Hindi ko lang muna ipakita yung pagsisiler kasi baka hahaba talaga yung oras, yung proseso kasi nito sobrang haba. Ayan, hindi ko lang pakita yung paano ko paano ko ito sinisiler. Yung gagamitin kong sealer nito ay polyurethane sealer. Yan ang gagamitin ko para pulidong pulido talaga siya. Ayan. Sana ma-approve natin to. Update ko lang kayo pag natapos ko na to mag-sealer. Ayan. Punta na ako ng spray room, sealer ko to. Tapos pag natuyo, update ko kayo. Ayan, tuyo na po siya. After natin masanding sealer siya. Ayan. Yan, ito yung sample. Yung sample talaga siya. Parang di mo maintindihan. Pero sa atin, ayusin natin talaga kasi for approval. Ayan. Yan, di ba yung sabi ko na huling vlog ko na yung grano ng kahoy. Yan, tingnan nyo, naka-vertical yung grano ng kahoy. Ayan, hindi ka marka bahala yung pagliliha mo. Kailangan sundin mo yung grano ng kahoy kasi yung grano ng kahoy, isa din yan sa design. Magandang design sa furniture. Yan talaga. Yan, lilihain ko yan. Lihain ko yan. Una kong ilihan yan, itong number na liha na to ay 320. Tapos ipay 320 na liha. Yan. Video wrap 320. Tapos i-final ko siya na liha na 1,200 Ayan. Yan po ang liha ang nagagamitin ko pang final. Tapos ito yung unang liha na gagamitin ko. Ayan. Yan po. Update ko lang kayo pagkatapos ko na magliha. I-final top coat na natin yan. Yan na po. Naka-ready na po. 320 muna unahin natin. Tapos pang final natin 1,200. Tapos yun, tingnan natin yung naka-vertical yung grano ng kahoy. Yan, huwag natin sulubungan. Isabay natin yung kuha niya, yung grano niya sa liha natin. Yan. Update ko lang kayo. Ito na yung nakuha natin, naliha na natin, siniler, tapos niliha, tapos yan, inayos natin ang pagliha kasi basta final na talaga, ayusin mo talaga yung pagliha kasi alam mo na yung furniture talaga sobrang quality at sobrang mabusisi talaga yung proseso. Ayan, tingnan nyo yung grano ng kahoy. Ayan, yung grano ng kahoy, isa din yan sa nagdi-design ng furniture. Ayan, yan, tara. I-top coat na natin. I-final na natin yung top coat para makita natin kung parehas ba talaga siya dito sa sample. Ayan, ito yung sample. Gloss talaga siya. Ayan, tara. Let's go. Ayan, ito na. Mag-top coat na tayo. Ayan. Ayan. Tapos yung top coat na gagamitin natin, polyurethane gloss clear. Ayan, ito. May catalyst na po ito siya at saka polyurethane thinner. Double component pen pa rin. Siyempre may catalyst at polyurethane thinner. Tara. Ito na, nakahalo na yan. Tinimpla ko na yan yung thinner at saka catalyst niya. Ngayon, tira na lang natin. Ayan. Tira natin yung kuhan muna. Yan. Yan.
lang ganun lang kasimple. Ayan. Ito. Patuyuin lang natin ng mga 1 oras tapos balikan natin. Ayan. Yan na po. Yan na po ang final finish for approval. Kayo nang bahala titingin. Sa tingin ko malaki na kasi ito sa akin, tapos yung sample maliit lang talaga, parang mapula siya, pero sa tingin ko mas maganda itong ginawa ko for approval. Yan, kasi ito siya parang alanganin na simiglos or matte. Ginawa at pinakuha nila gloss talaga yung gusto nila, yung makintab. Siyempre lutang talaga yung kulay. Yan, ito naman may pagkakuan siya, pula at saka may hilo, pero parang pinipigilan yung kulay niya. Di katulad sa bago na lutang talaga siya. Yan na po ang dark rubino. Sa tingin ko ma-approve talaga siya. Yan na po. Yan na po ang final finish niya. Ayan, tingnan nyo. Yan. Iba talaga basta malaki yung tirahin mo, kitang kita mo talaga yung kulay at saka yung design ng kahoy. Ayan, salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo kung paano ba tinitimpla yung dark rubino na tinter. Yan po, maraming salamat at God bless po.